Tinawag nila akong mahirap sa gitna ng hapagkainang gawa sa purong nara na ako mismo ang nagmamay-ari. Hindi hiram, hindi nakikihati, kundi akin, hanggang sa huling pirma, sa titulo na nakatago sa aking opisina. Ang pangalan ko ay Valeria Dizon, at sa halos buong buhay ko, ang tingin ng aking malaking pamilya sa akin ay isang kabiguan. Sa buwan ng strategy dinner ng pamilya Dizon, lahat ay dumarating na tila may bit-bit na tropyo ng tagumpay. Ipinagmamalaki ni Bianca ang kanyang mga luxury brand campaigns na tila ba siya ay isang reyna. Si Jojo naman, nag-alay pa ng toast tungkol sa pagsakay niya sa helicopter para lang iwasan ang traffic sa EDSA. Ako, dumating akong suot ang kupas na maong, dala ang 10 taon ng Toyota at walang imik tungkol sa aking trabaho. Kaya naman, ang pinakamasama ang kanilang ipinagpalagay. Nandoon ka pa rin ba? Sa maliit na apartment mo? Tanong ni Bianca. Noong nakaraang buwan, habang nakakaloko ang ngiti, ang kanyang mga gintong pulseras ay tumutunog sa bawat galaw. Dapat ay mag-isip ka na ng titirhang pangmatanda. Ngumiti lang ako, tumango, at kumuha ng tubig. Hindi nila alam na ang maliit na apartment na tinutukoy niya ay nasa gitna ng 5 malalaking property na pagmamay-ari ko sa ilalim ng pangalang hinding-hindi nila maiuugnay sa akin. Sierra Madre Partners. Ngayong gabi, mag-iiba ang lahat. Ngayong gabi, malalaman nila ang binuo ko sa gitna ng katahimikan at kung ano ang mangyayari kapag ang itinuturing nilang kahihiyan ng pamilya, ang pala ang may hawak ng susi sa lahat ng inaakala nilang kanila. Ang mansyon ng mga Dizon ay hindi nagbago sa loob ng 20 taon. Isa pa rin itong monumento ng yaman ng mga naunang henerasyon, mga arko ng puting bato. Mga halamang gupit na gupit ng may obsesyon sa perpeksyon. At isang valet station na tila ba sa 5 bituin na hotel. Maging ang doormat ay nakasulat pa rin ang kahusayan ay nasa aming dugo. Ipinark ko ang aking maalikabok na sasakyan sa 2 kanto ang layo at naglakad papasok sa gilid ng bahay. Sa loob, kumikinang ang sahig na gawa sa marmol. Walang bumati sa akin sa pangalan ko, pero kabisado ko ang bawat sulok ng bahay na ito. Nararamdaman ko pa rin ang hapdi ng bawat hapunan noong bata pa ako, kung saan palagi akong pinauupo sa dulo. Tila isang malayong pinsan na inimbitahan lang dahil sa obligasyon. Inihain ang hapunan sa formal na dining room, isang malawak na espasyo na may chandelier na napakalaki. Tila kaya kang daganan kung maling salita ang mabibitawan mo. Umupo ako sa dati kong pwesto, hindi naman sa lamesa ng mga bata, pero malayo sa mga power players. Ang pinsan kong si Jojo ay nasa rurok na ng kanyang pagyayabang habang iniikot ang kanyang mamahaling alak. Galing lang akong amanpulo, sabi niya, nang malakas para marinig ng lahat. Kumuha ako ng villa sa tabi ng isang bilyonaryo mula sa Silicon Valley. Ang mga sahig ay may heater at ang view ay walang katulad. Hindi rin naman tayo pahuhuli, singit ni Bianca. Kausap ko ang editor ng isang sikat na magazine noong nakaraang linggo. Gusto nilang i-feature ang bago kong flagship store sa BGC. Lahat ay gawa sa reclaimed marble at custom silk walls, by invitation only. Siyempre, nagtawanan ang lahat. Uminom lang ako ng tubig. Tumingin si Tita Celestine sa akin nang may matatamis ng ngiti na walang buhay. At Valeria, Iha, kumusta naman sa Quezon City? Ito na yon. Ibinaba ko ang aking tinidor. Tahimik naman, sagot ko. Lumapit si Bianca. Kumikinang ang mga mata sa panunukso. Nandoon ka pa rin ba sa maliit na duplex sa Cubao? Sa may. Ano nga ulit yon? Aurora Boulevard? Sa kanto ng 15th Avenue. Dahan-dahan kong sagot. Ay, oo. Di ba balita ko ay bibilhin na ang buong block na yon para sa rezoning? Kawawa ka naman kung mapapaalis ka. Tawa niya. Nagkibit balikat lang ako. May mga naririnig din akong balita. Ang totoo, ang building na yon ang isa sa mga unang nabili ko sa ilalim ng Sierra Madre Partners. Ako mismo ang nag-asikaso ng renovasyon, ipinaglaban ang lumang arkitektura nito, at tiniyak na hindi mapapaalis ang mga matatagal ng nangungupahan.
Para sa kanila, isa lang itong nakalimutang kanto ng lungsod. Para sa akin, ito ay sagradong lupa. Renta ka pa rin ba hanggang ngayon? Dagdag ni Jojo. Akala ko ba kapag lagpas 30 na ang tao, dapat may sarili ng titulo? Gusto ko ang lugar. Simpleng sagot ko. Umiling si Tita Celestine. Valeria, 36 ka na. Panahon na para magkaroon ka ng tunay na pag-aari. Bumuo ka ng kinabukasan. Tumango ang lahat sa mapagmataas na pagsang-ayon. Nakakaraos naman po. Sabi ko, pinipigilan ang pagngiti. Nagpatuloy sila sa pag-uusap na tila wala ako doon. Pinag-usapan nila ang mga negosyong hindi pa nila napupuntahan at ang yaman na tila sila ang nag-imbento. Ang hindi nila alam, ang mismong silid na kinauupuan nila, ang mansyong ito na itinuturing nilang sagrado, ay malapit ng masangkot sa pinakamalaking pagtutuos sa kanilang buhay. Dahil ang hapunan ngayong gabi ay may lihim na layunin. Ang board ng pamilya ay nabalitaan na may nagaganap na audit sa Dizon Corporate Center, ang flagship property ng pamilya, at walang nakakaalam kung sino ang bagong majority stakeholder. Akala nila ay mga dayuhan o isang investment group. Mali sila. Ako yon. At mamaya, bawat isa sa lamesang ito ay maiintindihan kung ano ang ginagawa ko sa lahat ng taong ito habang pinagtatawanan nila ang aking mga simpleng damit. Tahimik akong nagtatayo at malapit ko nang baligtarin ang kanilang mundo. 10 taon ang nakakalipas. Pinirmahan ko ang Articles of Incorporation para sa Sierra Madre Partners sa likod ng isang resibo ng kape. Habang si Bianca ay naglalakbay sa mga Fashion Week at si Jojo ay nilulustay ang pera ng mga investor sa mga proyektong walang patutunguhan, ako naman ay nakikipag-usap sa mga landlord at nakikipag-ayos ng mga lease para sa mga matatandang takot mapalayas dahil sa taas ng renta. Hindi ito magarbo, pero ito ay totoo. Natutunan ko ang pasikot-sikot ng batas sa lupa. Nakita ko kung paano winawasak ng mga developer ang mga komunidad. At nagpasya ako. Kung papasok ako sa negosyong ito, gagawin ko ito sa aking mga tuntunin. Noong tumuntong ako sa edad na 30, sapat na ang aking naipon para gumalaw ng mas malaki. Gumawa ako ng mga subsidiary at trusts hindi para itago ang yaman, kundi para protektahan ang aking mga layunin. Ayaw kong habulin ng mga media. Gusto ko ng kontrol at pagkatapos, ibinenta ang Dizon Corporate Center. Ito ay monumentong itinayo ng aking lolo sa tuhod, pero sa paglipas ng mga taon, naging pugad ito ng korupsyon at maling pamamahala. Ang kasalukuyang board na binubuo ng aking mga kamag-anak ay gustong ibenta ito ng tahimik sa isang mamimili na hindi magtatanong ng marami. Tinanong ko ang lahat ng dapat itanong sa pamamagitan ng isang firm na nakabase sa ibang bansa. Nakuha ng Sierra Madre ang 78% na kontrol sa Dizon Corporate Center. Walang sinuman sa pamilya ko ang nakakaalam. Sa loob ng 6 na buwan, sinuri ko ang mga libro ng kumpanya. Ang nakita ko ay nakakasuka. Si Jojo ay kumuha ng pondo para sa repair ng building para ipambayad sa kanyang rest house sa Tagaytay. Ang kumpanya ni Bianca ay nag-invoice para sa mga event na hindi naman nangyari. At si Tita Celestine, nagpapadala ng pera sa isang cleaning service na siya rin ang may-ari. Hindi lang ito immoral, ito ay illegal. Pero hindi ko muna sila isinuplong. Sa halip, gumawa ako ng plano para ayusin ang lahat. Gusto kong marinig nila ito mula sa akin. Nang harapan, kinabukasan, ang hangin ay tila matalas habang sumasakay ako sa glass elevator ng Sierra Madre Headquarters sa Makati. Ang refleksyon ko sa salamin naka-blazer na itim, maayos ang buhok, makinang ang sapatos ay malayo sa Valeriang kilala nila. Nauna ako sa boardroom. Dumating sila makalipas ang 10 minuto. Si Tito Manuel ang nanguna, halatang tensyonado. Sumunod si Bianca na may pilit ng ngiti. Si Jojo ay tila hindi nakatulog. Excuse me. Bulyaw ni Jojo. Private. Ang meeting na ito. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Alam ko, sabi ko. At ako ang nag-imbita sa inyo.
Nanlaki ang mga mata ni Manuel. Valeria, tuloy kayo. Maupo kayo. Madiin kong sabi. Nabalot ng katahimikan ang silid habang tinitingnan nila ang paligid. Ang logo ng Sierra Madre sa salamin. Opisina mo ito? Bulong ni Celestine. CMIII? Oo. At ako ang Sierra Madre. Tila may nahulog na bomba sa gitna ng silid. Ikaw? Tawa ni Bianca, pero walang tunog. Ikaw ang may-ari ng Dizon Corporate Center? Ako nga. Simpleng sagot ko. Kasama ang audit reports, ang listahan ng mga utang, at ang bagong operating charter na pipirmahan nyo o hindi ngayong araw. Hindi! Biro lang to! Bulong ni Jojo. Naghahanap ka lang ng mga paupahang apartment. Nagre-renovate ako. Nagpepreserba ako. Nagtatayo ako. Sabi ko sa kalmadong boses. At pinanood ko ang pamilyang ito habang inuubos ang yaman ng kumpanya sa ngalan ng tradisyon. Tapos na yun ngayon. Binuksan ko ang binder. Page 12. Ipinapakita ang unauthorized withdrawals na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Sabi ko habang nakatingin kay Jojo. Ang rest house mo sa Tagaytay ay binayaran gamit ang pondo para sa bubong ng building. Namutla siya ng husto. Page 21. Marketing budget para sa mga event na hindi nangyari. Bianca, ang kumpanya mo ay naningil para sa 3 buwang programa para sa mga tenant, pero wala ni isa ang naganap. Sinubukan niyang magsalita pero walang lumabas na boses. At Celestine, dagdag ko, ang cleaning company na kumukuha ng pondo ay pagmamay-ari ng asawa mo, classic. Nabitawan ni Celestine ang kanyang bag. Ipapahiya mo ang sarili mong pamilya? Hindi, sagot ko. Ipinahiya niyo ang sarili niyo. Ako lang ang humahawak ng salamin. Hindi nagsasalita si Manuel hanggang sa gumalaw siya sa kanyang upuan. Kaya nating ayusin ito ng tahimik. Huli na, sagot ko. Eksaktong alas, 10 ng umaga, ilalabas ang press release. Malalaman ng publiko na ang Sierra Madre ang magpapatakbo ng reforma sa Dizon Corporate Center, kasama ang legal review ng mga nakaraang transaksyon. Tumayo si Jojo. Galit na galit. Gusto mo kaming sirain? Gusto ko kayong baguhin, sabi ko. Tumunog ang phone ni Bianca. Binasa niya ang screen at nawala ang kulay sa kanyang mukha. Lumabas na, bulong niya. Sierra Madre, CEO Valeria Dizon, acquires majority control. Ranked top 3 for ethical development. Tinitigan nila ako na tila ba ngayon lang nila ako nakilala. Doon ka talaga nakatira sa apartment na yon? Tanong ni Bianca, gulat na gulat. Hanggang ngayon. Sagot ko. Doon ako nananatiling totoo sa sarili ko. Hindi tulad ng mundong gawa-gawa nyo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Anong gusto mo sa amin? Tanong ni Manuel. Gusto kong alalahanin nyo kung para saan itinayo ang pangalang Dizon. Sabi ko ng mahinahon. Ito ay para sa proteksyon, komunidad, at legasiya. Ginawa nyo itong katatawanan. Tumayo ako. May 2 kayong pagpipilian. Pirmahan ang charter at magtrabaho kasama ko o mag-impake na kayo. Habang lumalabas ako ng silid, hindi ko na kailangang ibagsak ang pinto. Ang katahimikan sa likuran ko ay ang tunog ng kapangyarihang lumilipat ng kamay. Makalipas ang 6 na buwan, ang winter gathering ng pamilya Dizon ay hindi ginanap sa lumang mansyon. Ginanap ito sa courtyard ng Dizon Corporate Center. Wala nang mga magarbong dekorasyon, mga simpleng upuan lang, mga parol at tunog ng mga batang tumatawa. Ang dating malamig na monumento ng katayuan ay puno na ngayon ng buhay. Ang pamilya ko ay dumating ng iba. Si Bianca ay naka-sneakers at nagsiserve ng mainit na tsokolate nang may tunay ng ngiti. Si Jojo ay tumutulong sa isang matandang tenant na magkabit ng mga ilaw, walang kamera na nakatutok. Si Tito Manuel ay nakikipag-usap sa mga residente ng may respeto. Lumapit sa akin ang aking ina malapit sa fountain. Ito ang itinayo mo, sabi niya nang mahinahon. Binuksan ko lang ang pinto, sagot ko. Sila ang gumawa ng iba. Pero bakit? Tanong niya. Bakit real estate? Naisip ko ang mga unang taon ko, ang mga takot na tenant, ang mga gabing puyat sa pagbabasa ng batas.
Dahil kapag nagtatayo ka ng masisilungan ng mga tao, tumango siya. Ngayon, naintindihan ko na ang legasiya ay hindi minamana. Sabi ko, ito ay nililikha sa bawat desisyong gagawin mo. Hindi ko kailangan sumigaw para mapansin. Kailangan ko lang bumuo ng isang bagay na totoo. At kung minsan, ang pinakamagandang uri ng tagumpay ay ang maging ang taong inakala nilang hindi mo kailanman magiging ikaw. Sabi ni Tita Celestine noon, wala akong kakayahan. Siguro tama siya noon, hindi ako kwalipikadong maging katulad nila dahil mas pinili kong maging ang taong kailangan nilang sundin ngayon.